Guys, good evening yon. So, ikalawang unit na tayo for today. Bali, ikatlo na pala. So, meron tayong M4 na ginawa, tsaka yung GNG, sinet natin. The next naman is gearbox shell. So, isa siyang version 2 gearbox shell. I-upgrade natin siya. Siyempre, using ASS MOSFET, guys. So, yun. Huwag na natin patagalin. Install na kagad natin para malaman na natin kung gaano kagad. So, yun, guys. Abang lang tayo sa update. So, simulan ko muna. Update ulit tayo sa ginagawa natin na version 2 gearbox shell ng ENC. So ito na, makapag-install na tayo ng ASS MOSFET. Kaso guys, nagkaroon tayo ng problema. Yung Marui motor is nasunog sa kanya. Yan. So low RPM kasi ito. So means hindi niya kaya talaga. Recommended key ASS MOSFET is mga high RPM ng motor. So yun guys, gumamit tayo ng medyo mataas na RPM ng motor. So hindi naman ganun mataas, sa 20k RPM lang ito. 25 yata, mga ganun. Ngayon, gumamit tayo ng 145 screen, so all stock siya. Yan. Siyempre, ASS MOSFET guys, test fire tayo. Tignan nyo mabuti yung quick response. Irene, sorry, nag-lock. Tignan nyo yung palo guys, 145 screen yan. Tulo to. Ulit. So ilan po, source order nito, i-assemble ko na yung unit, then FPS check natin. Yun guys, yung mga naghahanap ng ASS MOSFET. So sold out tayo. Ulit, paalala ko lang, pwede kayo magpa-reserve para sa next batch. So yun lang po, maraming salamat. Guys, good evening yun. So nandito tayo sa ikatlong unit na ginagawa natin. So isa itong ANK Airsoft Rifle, ANK brand, na galing ng Quezon City. So ito yung unit ni Sir Percival. Yan. So ito na siya ngayon. Okay na, nagawa na natin. So ano nga ba yung ginawa natin? Kung may papansin nyo guys, medyo may kalumaan na yung airsoft rifle ni Sir. So nung dinisassemble natin, nakita ko na hindi na kaya yung gearbox shell niya. So papakita ko sa inyo guys. So, kukunin ko. Yan. So ito guys, yung gearbox shell niya luma. Yan, medyo marupok na. Actually, may crack na nga sa unahan. Tapos, kung mapapansin nyo guys, plastic yung piston niya, yung gears niya, luma na rin. So, kung papalitan natin isa-isa yan, medyo magastos. Kaya ang ginawa natin is nagpalit na tayo ng isang buo. So, halos lahat talaga, bago na to, mula sa tornilyo, spring, shims, gears, piston, cylinder, piston head, cylinder head, nozzle, basta lahat guys, pati wiring. So, syempre guys, ginamit natin is ASS MOSFET. Yan. So, ito lang. Nag-install tayo sa kanya ng ASS MOSFET. Siyempre guys, para sa trigger protection. Mas magandang flow ng kuryente. Siyempre, rate of fire at matigas yung spring. Consistent yung flow ng kuryente niya. So, masasabi ko, consistent din ng FPS. So yun guys, ang FPS check tayo. Test fire na natin para makita natin kung gano'ng kalakas siya ngayon. So, hindi naman gano'ng kataas yung FPS na ginawa natin sa ngayon. Sapat lang para sa request ni Sir. So, hindi naman kasi lumalaro si Sir sa field, kumbaga pang personal na libangan niya. So, gusto nyo lang talagang maging maayos ulit yung airsoft rifle niya. So yun, battery muna. Check. Ito na guys, lagay tayo ng 0.20. So, please check tayo. Guys, pasensya na kayo yung pang-roll natin is hindi na makarate ng rate of fire. Naglolo ko na rin kasi medyo may kalumaan na rin to, ilang taon na rin, 5 years na rin to. Yeah. So FPS check tayo. So guys, 480 FPS. Isa pa. 477 FPS. 478 FPS. Saka 477. So guys, napaka-consistent niya. 477 ulit. 476.9. So max niya is 480. 477.
476. 476.5. So yun guys, kung makikita nyo, napaka-consistent talaga ng FPS niya. Yun lang, ulit, sir, sa owner nito, maraming salamat po. So tignan natin kung ma-repaint pa natin siya para kayo paano naman magmukhang bago ulit. So isasabay natin siya doon sa batch na mga i-repaint natin. Siyempre, paalam muna natin kay sir kung okay sa kanya. So yun lang guys, since nakatatlo na tayo, balat pa tayo ng isa. So next naman natin is yung galing ng Antique. Galing ng Antique kasi MOSFET na lang din yung kulang. So yun guys, ulit maraming salamat po. So AESS MOSFET guys, still available pa rin kahit sold out tayo kung pwede ko i-reserve. Yun lang po.